Okay, good afternoon mga friends, mga batchmates, mga classmates. Nga nasad ko'y bagong bago na kong explain sa inyo ha. Panibagong mga pagpapaliwanag sa mga celebration natin ngayon. Kaka-celebrate lang natin ng Holy Week. At ito ang nais kong ipapaliwanag that why Catholics celebrates Holy Week. Bakit ba ang mga Katoliko ay magdiriwang ng banal na simana o Simana Santa? Bakit? Ito, una, paliwanag ko muna sa inyo kung itong pangalan na Holy Week, sino ang unang gumamit nito at saan galing. So, ito muna. The name Holy Week was used in the 4th century by Saint Athanasius, the Bishop of Alexandria. Itong Alexandria, this is a part of Egypt, northern part of Egypt. At ito si Saint Athanasius, ito ay pare ng Katoliko, bishop sa simbahang Katoliko, bishop of the Catholic Church, na nanggaling siya sa Alexandria, northern part of Egypt. Siya ang unang gumamit ng Holy Week o Simana Santa o banal na simana. May mga tanong sa mga friends natin na why is it that the Thursday and Wednesday are called holy? Bakit ba daw tinawag na holy ang Thursday at Wednesday? Tapos ang Friday ay tinatawag na Good Friday. Tapos ang Saturday tinawag na Black Saturday. Tapos ang Sunday tinatawag na Easter Sunday. Yun yung mga katanungan na nasa mga isip ng mga mostly din is mga Catholics na mga faithful, pero hindi nila alam na anong mga totoong mga kahulugan yan. Okay, paliwanag natin at unahin natin itong Holy Wednesday. Itong Holy Wednesday, this is the day that Judas plotted to betray Jesus. At itong plotted, spelling niya ay P-L-O-T-T-E-D, plotted. Meaning to say, plotted is a secret plan. Sikretong plano. Sikretong plano ni Judas na ibinta niya si Jesus Christ. Yun, tinatawag na nagpunta si Judas doon. Pagka Wednesday, nagpunta si Judas doon sa mga officialis, matataas na officialis, para makipag-deal kung magkano ang ibabayad sa mga highly officials sa sabi niya kung saan si Jesus Christ at saan uhulihin. Yun sa Wednesday, Holy Wednesday. At sa Thursday naman, nung pagka-Huwebes na,
Ang una, ang nangyari doon ay si Jesus Christ, nagtayo siya ng Eucharistia in the institution of Eucharist. Pero yung the institution of Eucharist ay palagi yon ginagawa niya noong nag-umpisa siya ng magministeryo dito sa sanlibutan. Dahil ang Eucharist, ibig sabihin yan ay bread and wine. Jesus Christ in the form of bread and wine. At anong ginamit niya? Bakit? Ganyan. Alam nyo, nung nagministeryo si Jesus Christ dito sa sanlibutan, ang nasanayan na pagkain nila doon sa kanilang bansa ay ang tinapay at saka wine. Tuwing umaga, agahan sila. Breakfast, yung tanghalian, yung hapunan. Breakfast, ano ba yun sa English, yung tanghalian, yung sa Bisaya ay paniudto. Sa hapon, dinner, yung hapunan. At sanay ang mga tao doon, mga Hebrew at saka Judeo, nasanayan nila sa pagkain ganyan ay tinapay yun, at saka ipares nila ng wine. Yung wine ay galing yan sa katas ng ubas yung grape juice. Yun palagi nila tuwing kumain sila ano ba yun, yung breakfast, tanghalian at hapunan. Yun ang dito sa Pilipinas, ang sanay tayo sa kanin at saka ulam. Sila magkaiba. Yun, institution of Eucharist palagi na ginagawa. Pero sa pagka Thursday, tinatawag na banal, Holy Thursday, yun Last Supper yun. Katapusan na hapunan nila kasama niya ang mga disciples at apostles. Yun. At ano ang ginawa nila sa tuwing institute siya ng Eucharist? Ano ang sabi niya? Ang sabi niya sa tuwing mag-institute siya ng Eucharist, yun. Sabi niya na diyan, mababasa natin diyan sa St. Luke chapter 22 verse 19 to 20. Ulitin ko para malinaw at pag may mga banal na kasulatan kayo o Biblia, pwede niyo makita doon. Luke chapter 22 verse 19 to 20, or Lucas kapitulo 22 versikulo 19 hanggang 20. Si Jesus ay kumuha ng tinapay, nagpapasalamat siya sa Diyos, at yung tinapay hati niya at ibinigay niya sa mga kasama niya, at sabi niya, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Do this in memory of me. Yan. Sa English, babasahin natin sa English. Sabi niya, Jesus took a bread and gave thanks and break it and gave into them, saying, this is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me.
Ganyan. Palagi niyang ginagamit niyan tuwing kumakain sila ng aga, tanghali, at hapon. Tapos, continue. He took the cup after supper, saying, This cup is the New Testament in my blood, which is shed for you, so that sins may be forgiven. Ganyan palaging ginagawa nila. Yun ang ginagawa. At hanggang doon din sa 1 Corinthians chapter 11 verse 22 at saka 25, ganun din ang ginagawa nila. Kahit saan sila magpunta, kung pag kumain na sila. Hanggang dumating ang Last Supper na kailangan hulihin na siya. Holy Thursday yun. Insisit ng Eucharist. Ganyan din ang sinabi sa niya. At nagpaalam siya. Ulitin na. Doon mababasa natin sa Matthew chapter 26 verse 26 up to 29. Ang sabi naman niya sa Last Supper, tinatawag yun na Last Supper dahil katapusan na yun niya. Sa loob ng ilang taon, 3 taon ng ministeryo niya, palagi silang ganyan na ginagawa na institution of Eucharist. Pagdating ng 3 taon na hulihin na siya, katapusan na napanihapon, katapusan na hapunan nila, yun ang tinatawag na Last Supper. Pero hindi yun ibig sabihin na katapusan. Sabi niya, do this in remembrance of me. Gawin niyo ito. Ganyan. Ang sinabi niya sa Matthew chapter 26 verse 26 to 29. Sabi niya, and as they were eating, Jesus took bread and blessed it and break it and gave it to the disciples and said, Take this and eat. This is my body. And he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, Drink all of it, for this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins. But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Yun, nagpaalam siya. Dahil Last Supper na yun, katapusan ng hapunan nila. Sa Tagalog pa yun, ng pagpapaalam niya, sabi niya, datapwat sinabi ko sa inyo, ngayon ay hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na yaon na inumin kong panibago na kasalo ko kayo sa kaharian ng aking Ama. Yun, the Last Supper yun. The institution of Eucharist. Tapos, ano ba yung ibig sabihin ng Eucharist? Ano bang ibig sabihin ng Eucharist? What is Eucharist? Eucharist, that is a sacrament. Sacrament. Sacra means holy. Mean sign. Galing kasi yun sa Latin word na sacramentum. Sacra means holy, banal, sacred. Mentum means sign. Sa Bisaya, patimaan. Ano ba sa Tagalog? That is a sacrament which Christ Jesus is under the forms of bread and wine.
He is truly present in His body and blood in order to offer Himself to the Heavenly Father. Inalay kasi niya sa Ama niya doon sa langit. At He gave Himself to the faithful nourishment for our souls. At ibinigay din niya ang Eucharist na form, ang body niya at dugo na in the form of bread. Ibinigay niya sa nating mga faithful na nourishment for our souls. What is nourishment? Nourishment is parang shelter o pagkain. Ganyan. Pagkain. Food for our soul. Ganyan. Tama yung sinasabi ni Jesus Christ na sa Matthew chapter 4 verse 4 na not man live not by bread alone, but by the words of God. Ito, ganyan. Yun ang institusyon ng Eucharist. At pagkatapos niyan, saan sila? Pagkatapos nilang kumain, saan sila? Punta na sila doon sa Garden of Gethsemane. Nagdasal siya. Nagdasal na nalangin na ganyan. At yung mga kasama niya natulog. Tapos pagbalik niya, tinanong niya, bakit kayo natulog? Hindi ba kayo pray kasama ko even 1 hour? Nabihan niya si Peter, sabi niya, and he commit unto the disciples and find them asleep, and said unto Peter, what could you not watch? Could you not watch with me even 1 hour? So, nagdasal pala si Jesus Christ ng langit sa 1 hour. Kayo, makapagdasal ba kayo ng 1 hour? Hindi siguro. Pero ang simbahan, nag-breaking of bread, nag-Eucharist, ay 1 hour. Parang may similar din nato sa sinabi ni Jesus Christ. Tapos, balik na naman siya doon sa Gethsemane. Pagbalik niya, nagdasal din siya. Balik. He pray again. He went away again the second time and prayed, saying, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done. Bumalik siya ng second time. Nagdasal. He pray. Tapos, balik na naman siya sa mga kasama niya. Nakita rin niya na natulog pa rin ang mga kasama niya, mga apostles. Tapos, iniwanan niya. Ito sa Matthew chapter 26 verse 44. Matthew chapter 26 verse 44. Sabi niya, and he left them. Iniwanan naman niya ang mga apostles. And went away again and prayed the third time, saying the same words. Nagdasal siya, nagpray siya ng 3 beses. Tapos, ang ginamit niya ng mga words ay the same. Parang ganyan din na ginawa na sa simbahan, Parang din na ganyan na ginawa sa mga tao, mga Catholics na mag-pray, Our Father, Hail Mary, Holy Mary, Glory be to God, pabalik-balik. Ganyan din pala. Si Jesus pala ang example ng pagbalik-balik ng pagdasal. Nandito sa Bible. Nandito sa sacred scriptures. Yun, araw yun ng Huwebes. Thursday yun. Pagkatapos, nagdatingan na ang mga highly officials, kasama na si Judas, at hinuli si Jesus Christ. Yung araw, yung gabi
gabi ng Thursday. Ang ginawa ni Jesus Christ ng Thursday ay institution of Eucharist, and hinuli siya. Yun tinatawag na Holy Thursday. At sa Friday naman, bakit tinatawag yun na Holy Friday? Tinatawag yun na Holy Friday dahil that is the passion and death of Jesus Christ. Yun. He suffered at crucified cross, at doon siya namatay. At Saturday, tinatawag niyo na Black Saturday dahil yung Saturday na yan, doon yung araw na yan ay inilibing siya, the burial of Jesus. Black Saturday dahil patay siya. At pagka Sunday naman, tinatawag na Easter Sunday. Tinatawag na Easter dahil resurrection yan. Nabuhay siya muli, body and soul, body and spirit, nabuhay siya. At pinatotohanan yun sa mga apostles. Apostles' Creed. Ano ang sinabi ng Apostles' Creed? Pag doon kayo sa simbahan, magsimba kayo, merong Apostles' Creed. I believe in God, the Creator. I believe in God, the Almighty, Creator of heaven and earth. Ganyan. Tapos diretso natin. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descends into the dead. Parang nagpunta siya sa mga nailibing na nangamatay. After 3 days, he rose again. Nabuhay siya ulit. That is resurrection. Yun. The Apostles' Creed asserts. What is asserts? Pinabubulo. Asserts yung ipakita ang katinuod ba sa kanilang mga prayer, kanilang mga faith. That is called Apostles' Creed. Yan. Rose again from the dead. At ganyan ang nangyari. At tatlong sunod na tanong. Merong tanong na, why the Catholic celebrates Holy Week? Yun. Why Catholic celebrates Holy Week? Bakit magselebrar ng banal na simana o Holy Week o Simana Santa ang mga Catholics? Dahil nasa scripture dahil na yun sa scripture. Sabi ng scriptures na tingnan nyo sa Hebrews chapter 13 verse 7. Anong sinabi dyan? Sinabi dyan ay, remember your leader. Si Kristo hindi ba leader? Si Jesus Christ hindi ba leader? Siya nga ang pinaka-leader. Sabi dyan, remember your leader who spoke the word of God to you. Palaging nagtuturo si Jesus Christ ng mga salita ng Diyos sa atin. Yun. Consider the outcome of their way of life. Ang pamumuhay niya, and imitate their faith, at sundin ninyo ang paniniwala. Sa Tagalog ba yun? Alalahanin nyo ang mga dating namumuno sa inyo, ang mga nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nyo kung paano sila namumuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Yun.
Why the Catholic celebrates Holy Week? Dahil nangyari yun. At traditional din yun. Anong taon yun nag-umpisa? Nag-umpisa yun ay 4th century. Ano ba yung 4th century? 4th century ay 400 years. Galing pa 400 years inumpisa ang celebration hanggang ngayon na 2020. 400 years. Yung 400 years doon yun nag-umpisa sa nang isinilang si Jesus Christ. Doon nag-umpisa. Year 1, year 2. Dahil yung hindi pa naisilang si Jesus Christ, busy yun before Christ. Yung pagdating na ng Janas this ide yun. Year of the Lord, Anno Domini. Yun. 400 years inumpisahan after na death of Christ. Hanggang ngayon. Dahil sacred tradition yun. Merong tradition nga tinatawag na human tradition. At merong sacred tradition. Yung mga sacred tradition yan. Banal na tradition. Yun. Sa Isaya pa na, hinumdumi ang inyong mga pangulo kaniadto. Misulti kaninyo sa mensahe sa Dios, palandungag yun sa nila pagkinabuhi ug sunda ang ilang pagtuo. Yun. So mga friends, mga brothers and sisters, ako'y nagpapasalamat na nagpapagbigay ako sa inyo ng pagpapaliwanag bakit tayong mga Catholics ay mag-celebrate ng Holy Week. Kahit hindi naman Catholics, yung iba dyan nagsiselebrate, pero ang iba hindi nagsiselebrate. Pumunta doon sa beach, pumunta doon sa disco, pumunta doon sa karaoke, pumunta doon sa bar, mag-inom, tapos pag anong mangyari niyan, pag napatay sila o na-disgrasya, may baka hindi natin alam kung bakit nangyari yun, dahil yung Holy Week sana mag-participate na tayo dahil araw niyon ng salvation, tinubos tayo ni Jesus Christ. Doon nga na loko si Satanas. Akala ni Satanas na si Jesus Christ pinako sa cross, nanalo na siya. Hindi pala nanalo si Satanas. Talo pala siya. Dahil yung kamatayan ni Jesus Christ doon sa crucifix, doon sa cross, ay victory pala yun. Victory na nabawi niya, nakuha niya balik ang mga tao na naging alipin ng kasalanan doon sa pamamagitan ng kamatayan ng cross. Kaya nga ang mga Catholics, pag pumasok sa simbahan, ganyan, magsahin ng cross, ibig sabihin ay tinubos siya ni Jesus Christ. Yan. Not since Bible na yan. Pero saka ko na ipaliwanag yun ang cross naman kung saan sa Bible, bakit magsahin ng cross ng mga Catholics. Pero ito lang muna na ipapaliwanag, na pailiwanag ko sa inyo bakit ang mga Catholics ay mag-celebrate ng Holy Week. Ganyan. So mga friends and batchmate, classmates, salamat na sinubaybayan ninyo ako. At hayaan nyo, marami pang ipapaliwanag ko sa inyo na para magiging maklose tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng mga turo galing sa Bible at galing sa simbahan. Pero may tanong ako sa inyo, alin ang nauna? Bible o simbahan? Okay, ano ang nauna? Bible at simbahan. Pag wala ang Bible, saan kumukuha ang iba nating mga kapatid ng paniniwala na pag wala ang Bible? Yun, may tanong ko sa inyo na sa ano unang
Ano ang nauna? Bible o simbahan? O ito lang muna mga kaibigan ko, mga friends, mga classmate at batchmate. Salamat. Hayaan nyo sa susunod. Ako'y taga Cebu. Ako'y graduate ng elementary sa San Nicolas Elementary School. At graduate ako sa CIT, Cebu Institute of Technology, sa high school. At sa college ako graduate ng University of the Visayas. Thank you. God bless all of us. Bye-bye.